Tingnan mong mabuti ang mga larawang ito. Mga drone na umaatake sa Ukranya. Mga gusaling winawasak. Takot na takot ang mga pamilya dahil linggo-linggong may ganitong pag-atake. Sa gabi. Sa araw. Inaatake ng Rusya ang Ukraine ng halos 4 na taon na at gumagamit sila ng daan-daang drone. Gaya nito araw-araw. Pero ang mga drone po na ito ay hindi Ruso, kundi Iranian, dinevelop at ginawa sa Iran. Ngayon, heto na ang nakakatakot na bahagi. Ang Iran ay nagtayo ng pabrika ng mga parehong drone na ito. Sa Venezuela, na wala pang 2,000 kilometro mula sa Estados Unidos. Kasama ang mga teknisyan at piyesang galing Iran. Gumagawa ng parehong armas na sumira sa Ukraine, pero ngayon ay sa kabila ng Atlantiko. At ang dahilan dito ay nakakakilabot. Patuloy na manood dahil maaaring magbago lahat sa mga susunod na buwan. Ang relasyon ng Iran at Venezuela ay hindi lang kahapon nagsimula. Sa totoo lang, nagsimula ito noong 1960 at 6 na po nang tumulong ang dalawang bansa na itatag ang Organization of the Petroleum Exporting Countries. Sa loob ng mga dekada, negosyo lang ito, walang espesyal, pero nagbago ang lahat. Noong unang bahagi ng 2000 dalawang lalaki ang naupo sa kapangyarihan, si Mahmoud Ahmadinejad sa Iran at si Hugo Chavez sa Venezuela. May isang bagay na pareho ang dalawang lider na ito, galit sila sa Estados Unidos. Matagal silang pumirma ng daan-daang kasunduan. Bilyon-bilyong dolyar, opisyal, ay para raw sa ekonomiya, mga pabrika, konstruksyon at mga proyektong sibil, pero sa likod ng mga plano, iba ang tunay na layunin. Nagtatayo sila ng isang network ng militar at intelihensya at dumating ang 2020 ang taon na nagbago ng lahat. Bumagsak ang Venezuela, isang bansa na may isa sa pinakamalalaking reserba ng langis sa mundo pero hindi kayang gumawa ng gasolina. Huminto ang operasyon ng mga refinery. Nagkaroon ng napakahahabang pila sa mga gasolinahan. Iniiwanan ang mga sasakyan sa kalsada at mas malala pa, nauubusan ng gasolina ang mga puwersa ng seguridad ni Maduro at dahil dito, hindi nila mapanatili ang kontrol. Ang rehimen ay malapit ng bumagsak at kapag desperado ang autoritaryong rehimen, pumapasok ito sa delikadong kasunduan. Diyan pumasok ang Iran. Noong Mayo 2025 barkong tangke ng langis mula sa Iran ang tumawid sa Atlantiko patungong Venezuela. May dala silang higit 1 milyong bariles ng gasolina at kagamitan para ayusin ang refinery. Pero hindi lang iyon. Nagsimulang lumipad ng direkta papuntang Caracas ang mga eroplano ng Iran, regular na mga biyahe, linggo-linggo. Nagdadala ang mga eroplano ng tekniko mula Iranian Revolutionary Guard at kagamitang militar. Alam mo ba paano binayaran ng Venezuela ito? Ginto ba? 9 na toneladang mga gold bar, kalahating bilyong dolyar na purong ginto, isinakay sa mga eroplano at ipinadala sa Iran. Walang bangko ang ginamit, walang dolyar na nagpalit ng kamay. Isa itong transaksyon na ganap na labas sa sistemang Amerikano. At doon napagtanto ng Iran ang isang bagay na magbabago ng lahat. Ang Venezuela ay hindi lang kasosyo sa negosyo, kundi isang base militar na 2,000 kilometro mula sa Estados Unidos. At iyon ang kanilang sinimulan. Kaya noong 2023, may kakaibang nangyari sa Venezuela. Base Aérea El Libertador, malapit sa kabisera, Caracas. Ipinakita ng mga satellite images ang kakaibang aktibidad. May mga bagong gusali na itinatayo, malalaking hangar, maraming galaw at maraming sasakyan. Buong mga lugar ay inihiwalay. At pagkatapos ay kinumpirma ng intelihensya ng Amerika na ang Iran ay nagtatayo ng pabrika ng mga drone doon. Hindi ordinaryong mga drone, kundi mga military drone. Yung mga nakita mo sa simula ng video na ito. Shahed, isang 36 kamikaze drone. So, ano ngayon?
Bawat isa ay may dalang 50 kilo ng pampasabog, lilipad papunta sa target at sa sabog, abot hanggang 2,500 kilometro ang layo. Malaking bentaha ito para sa Iran. $20,000 lang ang halaga bawat isa, samantalang ang karaniwang misil ay milyon-milyon ang presyo. Gumagawa ka ng daan-daang ganitong mga drone, kaya sila napakadelikado. Pwede kang magpadala ng 2 dosenang sabay-sabay, mapupuno ang depensa, at siguradong may makakalusot. At ngayon, may kakayahan na ang Venezuela na gumawa ng mga ganitong drone. May mga Iranyanong tekniko na nagbabantay, gamit ang pyesa mula sa mga direktang flight ng Iran. Pero may iba pa. Mayroong buong operasyon para suportahan ito, isang air bridge sa pagitan ng Iran at Venezuela. Simula 2020, regular ang mga flight ng Iran papuntang Caracas. Formal silang pasahero flights, pero may ibang kwento ang mga saksi sa paliparan. Sa cargo area lang humihinto ang mga eroplano, hindi sa regular na terminal. Malalaking kahon ang ibinababa. Walang nagdedeklara kung ano ang laman nito at madalas kasama sa crew ang mga sundalong Iranian. Noong 2022, lumabas ang operasyong ito nang ma-detain ang isang eroplano ng Venezuela sa Argentina, isang napakalaking Boeing 747. Inimbestigahan ng mga autoridad ng Argentina at nadiskubre nila ang isang nakakagulat na bagay. Ang kapitan ng eroplano ay isang dating komandante militar ng Iran mula sa Revolusyonaryong Gwardiya. Ang eroplano ay lumipad ng mahigit 20 beses sa pagitan ng Iran at Venezuela at walang nakakaalam ng laman nito. Matapos ang 2 taon, ibinigay ang eroplano sa Estados Unidos, pero nagpapatuloy pa rin ang mga biyahe ngayon. Simula pa lang ito dahil habang may mga eroplanong nagdadala ng tekniko, may mga barkong nagdadala rin ng mas malaking pera. Isang malaking operasyon sa dagat, isa sa pinakamalaki sa pagpupuslit ng langis sa mundo. Ang mga oil tanker na nirehistro sa Liberia, Guyana at Panama ang nagdadala ng langis mula Venezuela. Pero habang bumabiyahe, may nangyayari. Pinapatay ang tracking signal ng barko, yung sistema na nagpapakita kung nasaan ang bawat barko sa mundo. Nawawala ang barko sa mga radar. Naglalayag ito sa dilim ng ilang araw. At pagkatapos ay muling lumilitaw. Ngayon, ayon sa mga dokumento, galing Brazil ang langis. Gumagawa sila ng peking sertipiko at ang barko ay tumutuloy papuntang China. Doon, bumibili ang mga kumpanyang Chino ng karga. Binabayaran ang Venezuela, kadalasan gamit ang pera ng China o mga cryptocurrency. Lahat ng ito ay hindi naaabot ng mga parusa ng Amerika. Noong 2024, nag-e-export ang Venezuela ng 350,000 bariles bawat araw papuntang China. Noong 2025, umakyat ang bilang na ito sa 460,000, isang pagtaas ng mahigit $30 bilyong kada taon. Pera na nagpapatibay sa rehimen ni Maduro at nagpopondo sa operasyon ng Iran sa Venezuela. May isang barko na nagpapakita ng malinaw kung paano ito gumagana. Karina sinubaybayan ng intelihensya ng Amerika ang barkong ito, paulit-ulit na pineke ang lokasyon nito. Nag-angkat ito ng langis mula Venezuela pero biglang nawala. Maya-maya, lumitaw ulit ito na parang mula sa Brazil. Isa pang barko ang nahuli ng American Coast Guard, ang motor tanker Skipper. Sa loob nito, may mga peking dokumento at dolyar, 35 milyon na halaga ng langis mula sa Venezuela. Isa lang yan, pero 2 dosenang barko ng fleet ang gumagawa nito. Ngunit may isang bagay na tuluyang nagbago ng laro at nagdagdag ng panganib. Noong Enero 2025 sa Moscow, nilagdaan ng Pangulong Ruso na si Putin at ng Pangulong Iranian ang isang kasunduan. Isang 20 taong kasunduan sa pagitan ng Russia at Iran. Ang kasunduan ay may 47 na artikulo sumasaklaw sa kooperasyong militar, pagbabahagi ng intelihensya at pag-iwas sa mga parusa. Sa madaling salita, formal nang nagkaroon ng alyansa ang Russia at Iran. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito para sa Venezuela? Ibig sabihin, protektado na ngayon ng Russia ang mga operasyon ng Iran doon. Kung atakihin ng United States ang mga pasilidad ng Iran sa Venezuela, maaaring makialam ang Russia. Naiintindihan mo ba ito?
hindi na lang Iran at Venezuela, ngayon pati Russia ay nagpoprotekta na sa kanilang operasyon. Ang anumang aksyong militar ng Amerika ngayon ay maaaring magdulot ng confrontation sa Moscow. At higit pa rito, ang papel ng China sa lahat ng ito. Hindi direktang nagbibigay ng armas ang China, pero nag-aalok ito ng mahalagang tulong gaya ng pera at infrastruktura. Tingnan mo ang nangyayari sa Nicaragua. Ang China ay gumagawa ng malaking paliparan gamit ang 400 M na pautang. Opisyal daw para sa turismo, pero tingnan ang detalye. Isang runway na may habang 3,600 metro, sapat para sa pinakamalalaking kargamentong eroplano sa mundo, malalaking pasilidad para gasolina, lahat ng ito sa isang bansa na halos walang natatanggap na turista. Ang totoong ginagawa nila ay isang bus, isang lugar kung saan pwedeng lumapag ang malalaking eroplano, mag-refuel at magpatuloy. Pinapaikli ang distansya sa pagitan ng Iran at Venezuela at naglalagay ng mas maraming infrastrukturang militar malapit sa Estados Unidos. Perpekto ang lokasyon ng Nicaragua para dito, malapit sa Panama Canal, sa gitna ng Central America. At ang China ang nagpopondo sa lahat, kaya mayroon kang teknolohiyang militar ng Iran, proteksyong diplomatiko ng Russia, at infrastrukturang gawa ng China, lahat nagtatagpo sa Latin America. Pero may isa pang elemento na kakaunti lang ang nakakaalam, ang Hezbollah. Noong 2008 iniulat ng gobyerno ng Amerika na kumukop-kop ng mga miyembro ng Hezbollah ang Venezuela. Ang Hezbollah ay isang grupong sinusuportahan ng Iran at nakabase sa Lebanon. Malaya silang kumikilos sa Venezuela. Isa sa mga pinakakilalang pangalan ay si Ghazi Nazir al-Din, isang diplomatang Venezuelano na may lahing Lebanese. Ginagamit niya ang posisyon niya para mag-ipon ng pondo sa Hezbollah at maglipat ng operatiba sa rehiyon. Pinaghahanap pa rin siya hanggang ngayon. Isa pang pangalan, Tarek el-Aissami, dating ministro ng Langis ng Venezuela. May dokumentadong koneksyon siya sa Hezbollah at nagpapatakbo ng network ng bentahan ng pasaporte ng Venezuela. Ibinebenta ang mga pasaporte sa mga tao mula gitnang silangan, kabilang ang may kaugnayan sa terorismo. Bagaman si el-Aissami ay naaresto noong 2023, ang network na itinayo niya ay nagpapatuloy pa rin. Kaya, hindi lang mga drone at eroplano ang meron ka. Meron ka ring mga human intelligence cells sa rehiyon, mga taong sinanay sa mga lihim na operasyon, sa ilegal na lohistika. At ngayon, narito na ang bahagi na dapat talagang mag-alala ka. Lahat ng infrastrukturang ipinakita ko sa iyo, lahat ng network ng mga drone, eroplano, barko, pera. Nagiging mas sopistikado na ito. Ang Shahed 100 at 36 ay may 2,500 kilometro na abot, pero may mas advanced na bersyon ang Iran at sinusubukan nila ngayon ang mas malalayong drone, mga misil at persyoniko. Kung makarating ang mga teknolohiyang ito sa Venezuela, maaabot na ang Miami, Houston, New Orleans, lahat ay abot kamay na. Ngayon, pag-usapan natin ang ibig sabihin nito. Una, ang Iran ngayon ay may kakayahang militar sa kanlurang hemispero. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, kung aatakehin ng Estados Unidos o Israel ang Iran. Maaari siyang gumanti malapit sa bahay sa Latin America kung saan mas mahina ang depensa. Pangalawa, napipilitan ang Estados Unidos na hatiin ang resources nila. Bawat unit sa Caribbean ay isang unit na wala sa Pasipiko. Sa pagharap sa China, ito mismo ang gusto ng China. Pangatlo, pang-anim, lumilikha ito ng isang mapanganib na president. Kung magawa ito ng Iran ng walang parusa, baka sundan din ng iba. May ugnayan na ang Hilagang Korea sa Venezuela at nagbabanta rin ito sa rehiyon tulad ng Colombia, Guyana at mga bansang Caribbean. Lahat ay nalalantad at ito ang kritikal na punto. Hindi humihinto ang teknolohiya. Nasubukan na ng Iran ang mga drone na may mas malayong abot, mga hypersonic na misil. Kung makarating ang mga sandatang ito sa Venezuela, kung magagawa sila roon, sa 2,000 kilometro mula Miami, lahat ay nag-iba. Kaya, maging direkta na tayo. Habang nakatingin ang mundo sa Ukraine, sa Gaza, sa Taiwan, itinayo ang network na ito sa anino. At ngayon ay narating na natin ang isang kritikal na punto. Malalaman sa mga susunod na taon kung lalala pa ang sitwasyong ito. Kung ito ba ay sa wakas haharapin? Ngayon, sabihin mo nga sa akin,
Sa tingin mo ba dapat kumilos ang Estados Unidos gamit ang militar laban sa mga pasilidad na ito sa Venezuela? Ilagay ang opinyon mo sa komento. Gusto kong malaman ang iniisip mo at kung napaisip ka ng iba tungkol sa nangyayari sa Latin America dahil sa video na ito. I-share ito sa kakilala mong dapat makaalam, mag-subscribe at i-activate ang bell para hindi ma-miss ang susunod na video. Hanggang sa muli.